Ang makikita mo lang talaga dyan, sa police report na yan, yung mga kung pwede, yung mga taong present doon, di ba? Kaya nga may redacted police report na pinakita si Dean. Meaning, di ba, pinagtatatakpan yung mga masiselang bahagi doon na mga pangalan or mga information, yun lang ang pwedeng gawin ng Beverly Hills Police. So, na 25, pakiayos nyo yung balita nyo, gusto pa naman namin kayo. Di ba? Kasi kahit pa paano yung reporter yung si Eden lumalaban. So, ayos-ayusin ninyo mga palangga. Kasi, sabi ko nga, ang investigation sa police yan when it comes to the crime scene. Ito yung mga nagiging problema ng mga vloggers kapag lumalaki na, dumarami na yung kanilang mga subscribers, at syempre pa nakakadikit na sila sa mga malalaking politiko, nagiging kaibigan na nila, ibig sabihin may mga connections na sila. Ito yung mga problema na kadalasan na nakikita natin, nagmamagaling-galingan na, kagaya ng napanood nating video, etong si Boljak. Sa totoo lang, nakasubscribe tayo dito kay Boljak na ito kasi bumibilib tayo sa kanyang mga pirada, at kung tapang lang din na pag-uusapan, matapang itong babae na ito. Pero may hangganan yung kanyang katapangan. May hangganan din yung ating pagkabilib sa kanya. Iba na yung tatamaan na tayo, iba na yung titirahin na tayo, at iba yung nagkakaroon tayo ng pareho na opinion. Dito sa video nating mapapanood, hindi mang direkta na binabanata niya yung Net25, pero nagpapahagip ito, naggagaling-galingan. Ito yung sinasabi natin dito, mas magaling pa sa Net25. Pero bago natin simulan ang video na ito, isang mapagpalang araw muna po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa umagang ito, napakaganda na pag-uusapan natin kagaya ng sinabi ko kanina sa unahan. Etong si Boljak, Maharlika, bubuljakin din natin. Kasi mahilig mang buljak ito at gusto natin yung kanyang ginagawa, sa totoo lang. Pero pagka kagaya ng sinabi ko, iba na ang takbo ng pananalitan nito, bubuljakin ka rin ni Boss Rick. Siyempre, pupurihin kita pag maganda yung ginawa mo. Pagka hindi maganda ang ginawa mo at tinamaan ka sa mga salita ni Boss Rick, pasensyahan tayo. Dito, sa issue na tatalakayin natin, mukhang hindi maganda sa pakiramdam ng isang Boss Rick itong ginawa niya. Pero bago natin simulan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, hindi kayo mabuljak, hindi kayo mabad trip, hindi kayo high blood sa mapapanood ninyo rito sa programa natin. Kagaya ng sinasabi ko rito, pabayaan na ninyo na si Boss Rick na ang high blood. Pagka ganitong sitwasyon, kayang-kaya nating caring natin yan. Ipapaliwanag ko lang ng konti bakit natin bubuljakin tong si Maharlika. Eto, talagang bibigyan ko kayo ng background nito. Si Maharlika po ay isang matapang, Bisaya ito, Bisayang vlogger. Matapang at talagang direct to the point. Kaya bumilib si Boss Rick dito ng mga vlogs niya. Pero sa ngayon, na mukhang tinamaan ang Net25 pa, wag kami. Yan ang sinasabi natin dito. Banggain mo ng lahat. Wag lang ang Iglesia ni Cristo or ang Net25. Lilinawin ko lang, hindi niya naman binabangga rito yung Iglesia ni Cristo. Ang tinitira niya rito ay ang pamunuan ng Net25 para mapatunayan natin kung ano ba talaga ang sinasabi nitong Maharlika nito na bubuljakin natin ngayon. Sabay-sabay natin panoorin ang video at syempre pagkatapos natin mapanood, doon tayo magkakaroon ng reaksyon. Kaya i-ready na ninyo ang inyong mga sarili at panoorin natin ang kanyang video. Boljak, pasok! Kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Lisa Tanas din ang gumawa niyan eh. Huwag kayo ma-confuse. Hindi fake ang nilabas ng coroner's office. 'Di ba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. 'Di ba I told you the other day? So mali po 'yon kasi nga bago ma-rule out nga kung ito talaga itong favorite nicotine ay pulburon, ganito, ganyan, kukumpirmahin yan ng crime lab. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, mangmang kang pulis, magbida-bidahan ka, may nakita ako na favorite ito ni kuting. Any chemical substance, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kahit alam mo na 1,000,000% ka as a police, hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pulburon. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukid, forensic evidence.
Kahit pa nga sasabihin ng na yan ng doktor, meron pa yang mga parang i-cross exam, hindi lang siguro isang doktor o dalawang doktor. Ganun po 'yun. The problem right now, mga palangga, ang ginagawa nila, kino-confuse kayo. 'Di ba yung mga sa crime scene pag nanonood kayo ng mga mga crime na tsuba na yan, ang sinasabi pa nila, possible pulburon substance. Hindi kailanman magsabalagay ang pulis na merong pulburon content. It's either possible, yun na nga, possible pulburon substance, ano pa ba? Yung mga ganon, di ba? Mga ganong klaseng, what do you call that? Ano tawag dito? Description. So ngayon, mga palangga, ang sinasabi natin dito sa inyo, ginugulo kayo. Ginagago kayo even ng mga ibang mga media. Mga media, gamitin naman yung utak nyo. Okay? Gamitin niyo yung utak nyo. In fairness sa Net 25, di ka taga dyan si Eden Santos. Binasa ko kasi yung report ninyo na sinasabi ninyo na wala naman nakalagay sa original na police report na pulburon substance. Wala bang nag-review ng report ninyo? Sayang naman si Eden Santos, napakagaling yan. Dapat may nag-review dyan. Kahit pang umikot, kahit sa pumunta ka sa planetang Mars, hindi yan ilalagay ng police. At ang inilagay ni Dean Chase na police report, walang pulburon substance, mga kababayan. Yan ang dapat ninyong isipin kasi alam ninyo ang yung ginagawa ng mga pulis. Pag nagre-responde yan, syempre, ang i-report nila, 'di ba yung kay Dean, may mga nakakalat na allegedly, na nakabalot na white powdery substance doon sa sa yung dollar bill, 'di ba? May mga ganon na nakakalat, na may mga syringes, may mga ganon. Yung pinalabas nila, kaya mag-ingat kayo palangga. Yung iba doon, tanim yun. Sili Satanas din ang may gawa niyan, mga kababayan. At ang trabaho ng pulis ay mag-aresto, mag-recover ng mga kung ano man ng mga ebidensya na nakita niya dyan, di ba? Isi-secure niya yung area kung ang crime scene ongoing. Hindi pwede magsabi ang pulis, sigurado ako yan, yung white powdery substance yan, favorite ni Kuting yan, sigurado ako pulburon yan. Ang coroner's report po, ang doktor, ang laboratory, ang magdetermine kung anong kesehudang chemical substance, foreign objects ang nasa loob ng katawan ni Tantoko. Hindi ang pulis. Aba, kung ganyan, edi kanila na lahat ng trabaho. May kanya-kanya silang tungkulin. Kumbaga, meron, di ba? Kahit sa may tinatawag na chain of command ba? I don't know kung tama yung pagkagamit ko ng term. But anyway, highway, hindi yan. Diyos ko po, kino-confuse kayo. Kasi nga, kung hindi ka marunong, titignan mo tong report na to, ay oo nga, fake nga ito. Kasi, kung matalino ka, oo nga, kasi ang police report, hindi talaga naglalagay ng pulburon. Kaso lang, ginagago kayo. Okay? Ginagago kayo ng bangag administrasyon na ito, mga palangga. So, ang eksena natin ngayon, ano tawag dito? Bombahin natin ng bonggang-bongga na sasabihin ninyo, ang police ay hindi pwedeng magdesisyon or mag-rule out sa cause of death. Ang pwede niya lang gawin, i-report niya yung yung observation niya during, after the crime scene. Kaya po yung pinapalabas ngayon ng mga jutang ginimes, kino-confuse talaga kayo. Kasi hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng magsabi ang pulis na kung ano yung cause of death. Wala silang kapangyarihan and they are not experts. Hindi sila lisensyadong doktor, hindi sila lisensyadong pathologist, hindi sila forensic expert. Kailangan nila mag-aral. At kahit mag-aral pa yung mga yan, let's say for example, police at the same time laboratory expert siya or doctor siya, may mga ganon. Tapos anong function niya during that day? Police. Siya nag-responde sa Beverly Hills o Beverly Hilton. Kahit alam niya, kahit may knowledge siya, kahit nag-aral pa siya, nagpakadalubhasa siya. But during that time, ang function niya, ang trabaho niya as a police, hindi pa rin siya pwede mag-rule out. Kasi hindi siya pwede mag-determine na yun ang kinamatay. Kasi hindi yun ang trabaho niya. Hindi niya pwedeng agawan ng trabaho yung mga pathologists. Clear? Anti-clear? Yan kasi yung mga bangag na alpoterang katulad ni Lisa Tanas. Nililito kayo. Kaya nga may autopsy report. Kaya nga, di ba, sa Beverly Hills Police, pending pa yan. Ang makikita mo lang talaga dyan, sa police report na yan, yung mga kung pwede, yung mga taong present doon. Di ba? Kaya nga may redacted police report na pinakita si Dean.
Meaning, di ba, pinagtatatakpan yung mga masiselang bahagi doon na mga pangalan or mga information, yun lang ang pwedeng gawin ng Beverly Hills Police. So, na 25, pakiayos nyo yung balita nyo, gusto pa naman, gusto pa naman namin kayo. Di ba? Kasi kahit pa paano yung reporter yung si Eden lumalaban. So, ayos-ayusin ninyo mga palangga. Kasi, sabi ko nga, ang investigation sa police yan when it comes to the crime scene. Okay, lalagay lang dyan, di ba, sa Tagalog. Okay, suspected, kunyari, let's say for example, yung favorite pa rin ni Lisa Tanas yan, yung asin, di ba? Suspected Rocky Salt. Looks like Rocky Salt. I don't know. Chika boom boom lang. So, aray ko, di ba? So, yun po yun. So, hindi po fake ang inilabas ng medical examiner na nagurgur si Tantoco sa aksidente. Which is hindi pa kasi nasabi ko anong aksidente, di ba? Tapos ngayon, hindi po fake ang nilabas ng LA Medical Examiner na mayroong pulburon sa kanyang katawan. Ito na yung pagkakataon natin para magbigay ng reaksyon tungkol doon sa napanood nating video. Pero syempre, bago tayo magbigay ng ating reaksyon, shoutout nga pala sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, sa mga viewers natin, silent viewers, lalong-lalo na sa mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating mga video, at maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ngayon, ito na yung reaksyon natin dito. Unang-una, sabi niya, kino-confused kayo. Ang tinutukoy niya rito ay yung mga media. Ito, magaling itong magsalita ng mga salitang kanto, salitang backlash, yung tinatawag na ganon. Kaya maraming palusot ito. Pulburon ito, no? Parang ito yung nagpauso sa pulburon na yan, yung salitang pulburon. Yan ang nagpauso niyan. At syempre, saludo tayo rito sa taong ito sapagkat kagaya ng sinasabi natin, matapang ito. Matapang magkomentaryo. Kahit sino, babanggain ito. Pero syempre, ibahin mo rin si Boss Ray. Wala tayong kinakatakutan dito kapag ka totoo ang sinasabi natin. Kahit sino ka pa dyan, kahit bulja ka pa, bubuljakin ka ni Boss Ray. Ngayon, eto na, ginugulo kayo. Yan yung mga sinasabi niya. Wala bang nagre-review dyan? Yon ang hindi natin gusto sa kanyang mga sinabi. In fairness, kanya doon sa Net25 kasi nga nandyan daw si Edin Santos na magaling, pero mismo ang Net25 mismo ang kanyang tinatanong, bakit wala bang nagre-review dyan? Sayang si Edin Santos magaling pa naman siya, pero ang sabi niya, bakit hindi nyo ni-review Net25? Talagang pinangalanan niya rito. Ang aking dito, yung reaction ko rito, tinatanong niya, tinatanong mo, Buljak, pakinig ka, tinatanong mo yung Net25, bakit hindi nila ni-review yung report na ginawa dyan sa Net25 ni Edin Santos. Ibig sabihin, mas magaling ka pa sa admin ng Net25. Yun ang pagkakaintindi ko. Kayo mga kababayan, mga kapatid at mga boss, ano pagkakaintindi nyo doon sa sinabi niya na bakit hindi nyo ni-review? So ibig sabihin, may nakikita siyang mali. Yan ang pagkakaintindi ko rito. I-correct ninyo ako kung mali ako. Kasi kung mali ako, tatanggapin ko yan. I stand to be corrected. Pero pag tama ako, talagang paninindigan ko yan. I stand, and I stand for it. Yan ang sinasabi natin dito. Maharlika Buljak. Bakit naman ganyan? Bakit naman sa dinami-dami ng mga stasyon, telebisyon, bakit ang Net25 pa ang napili mo? Hindi lang naman ang Net25 ang nagpapalabas niyan. Di ba? Bumibilib ka sa Net25 sapagkat magagaling. Lalo na si Edin Santos magaling at matapang. Siya lang ang may balls na magsalita at magtanong doon kay Auntie Claire. Pero bakit naman dinamay mo pa ang Net25? Pinagpapalagay mo na mas magaling ka pa sa namumuno dyan sa Net25. Bakit hindi ka nalang magtayo ng TV station mo kung magaling ka pala? Ang hirap sa atin Nakapunta lang tayo doon sa ibang bansa galing-galingan na tayo. Magtayo ka ng sarili mong istasyon, magtayo ka ng sarili mong telebisyon, program, at ikaw na rin yung anchor, ikaw na yung director, ikaw na lahat-lahat, ikaw na, kasi sabi mo, magaling ka. Di ba? Lahat ng sinasabi mo dyan, nagpapapansin ka talagang sinasabi, pinapakita mo na magaling ka. Kesyo ganon, ganon. Inaano mo pa yung karanasan mo kay Trillanes. Wala na kaming pakialam doon. Pero, sa ginawa mong yan, hindi maganda para sa amin, lalo na sa akin. Hindi maganda yan sinasabi mo. Foul yan! Hindi ako papayag na gaganyanin mo lang din. Huwag mong sabihin matapang ka. Huwag mong sabihin babae ka. Aba, huwag ganun. Siyempre, kung may pera ka. Pero kung talagang matapang ka, walang perang involved dapat. Hindi kita pinapatulang kasi babae ka. Sinasabi ko lang, yung nararamdaman namin dito bilang naniniwala sa kakayanan
ng Net25 sapagkat ang Net25 konektado yan sa aming pananampalataya. Gets mo? Mag-ingat kasi kayo. Huwag kayong kuda ng kuda na wala kayong alam. Ang iniisip lang ninyo, kayo nang magaling. Kayo nang magaling. Talaga namang magaling kayo. Wala naman nagsabing hindi kayo magaling. Kasi wala kayong sakit eh. O magaling na kayo. Pero ang tanong ko ganito, kung ganyan na rin lang pala ang mga sinasabi mo tungkol sa Net25 na tinatanong mo kung bakit hindi nila ni-review, eh bakit pala? Ha? Dapat ikaw na mismo ang nag-review. Ikaw na mismo ang nag-report na ganun. Di ba? E binabanatan ka nga ng fake news eh. Maswerte ka lang kasi wala ka rito. O kami mga nandito, talagang sasabihin namin yung totoo. Huwag ganun, Marlika, buljak. Ngayon, nabuljak ka, anong pakiramdam? Mag-comment ka din sa baba kung gusto mo. Hindi pa ako papansinin, of course, kasi maliit lang si Busrek. Atayin mo rin na lumaki tayo rito, kaya kayo mga kapatid, kababayan, kung hindi pa kayo nakapagpindot dyan, yung gumagala dyan, na kulay pula, pindutin nyo na, paramihin nyo na. Ito na yung pagkakataon ninyo para dumami itong munting channel ni Busrek Vlogs TV. Kahit sino yan, hindi tayo mangingimi, basta nasa tama lang tayo. Huwag ganun, huwag kayong magaling-galingan kasi hindi kayo magaling. Isa lang ang magaling, ayun oh, yung nanonood sa inyo sa taas. Yan ang pinakamagaling sa lahat. Huwag, tao lang tayo, pare-pare nagkakamali. Pero huwag naman ganun, nasa tuwing nagkakamali kayo, mayroon kayo nasasaktan na mga damdamin. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, maraming salamat po sa suporta ninyo at mag-iingat tayong lahat. Pura lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.